Sino madalas ang mga nahihirapan? Sino madalas ang mga nahuhuli? Yung mga tapat, yung mga totoo, yung mga mabuti. Kaya nga, kahit na ikaw ay nahuhuli, nahihirapan, sabihin mo, kasi wala kang nilolokong tao. Amen? Kasi wala kang dinudugas. Kasi wala kang ini-scam. Amen? Kasi hindi mo pinagbili ang iyong kaluluwa sa masama. Diba? Yan yung kwento, kung maaalala nyo, yung pag-uusap ng demonyo at ni Jesus doon sa bundok. Anong sabi ng demonyo? Ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan ng mundo, lahat ng kaharian ng mundo, kung sasambahin mo ako. Kahit na huli, mahirap, mabagal, matagal ang iyong pag-usad, pag-asenso, pag-unlad, magtiis ka, magtiyaga ka, maging tapat ka. Dahil kung ano yung para sa iyong grasya, hindi ipagkakait ng Diyos sa iyo yan. Remember, what is yours will find you. Ang ganda po nun. Yung para sa iyo, hindi mo kailangan hanapin, siyang hahanap sa iyo, siyang pupunta sa iyo, siyang lalapit sa iyo. Pero pag hindi sa iyo at pinilit mong kinuha yung hindi sa'yo, pero pinwersa mo na mapasayo, ano mangyayari? Babawiin din ng Diyos yan sa iyo. Amen? Sisingilin at sisingilin ka ng Panginoon. Amen? Sa Ebanghelyo, narinig po natin ang hari nung panahon na sinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Nung pangalan niya, si Haring Herodes. He was Herod the Great. At alam niyo po ba, hindi naman dapat maging hari si Haring Herodes. Bakit? Dahil ang mga hari ng mga Hudyo dapat manggagaling po sa lahi ni Haring David. That is the prophecy. Alam po lahat ng mga Hudyo yan. Pero paano ba nakaangat, nakaupo sa pagkahari itong si Haring Herodes? Namulitika siya. Gumawa siya ng masamang paraan para makuha niya ang upuan ng pagkahari. Ang kwento nga, pag meron siyang pinaghihinalaan na merong gustong kumuha ng kanyang trono, agad na po pinapapatay. Pinapatay po niya ang lolo niya, pinapatay po niya yung mga auntie niya, yun po yung pamamaraan niya. Sa panloloko, sa masama, sa hindi matuwid na paraan. Pero alam niyo po ba kung paano namatay si Haring Herodes? At the end of his life, nasiraan po siya ng bait. At kwento, he was trying to commit suicide. Sinasaksak po yung sarili niya, pinigilan lang siya. Bakit po pinapatay niya ang sarili niya? Hindi lang dahil nasiraan siya ng bait, nagkaroon daw po siya ng isang misteryosong sakit na sobra ang kanyang nararamdaman. Sobrang sakit itong kanyang karamdaman. A mysterious and excruciating sickness and illness. Tignan niyo po, hari siya, kinuha niya, pero binawi sa kanya ng Panginoon. Siningil din siya. Mga kapatid, huwag kang mag-alala kung nahuhuli ka man sa buhay. Basta't manatili kang mabuti, tapat, gagawa ng paraan ng Diyos. Ipapakita niya para makuha mo, para maranasan mo ang pagpapala at grasya. Kung paano po ang mga pantas, ang tatlong hari, nagpakita ang Panginoon ng isang bituin. Ang bituin gumagalaw. Siyang naging gabay nila. God will also send you a star in your life so that you can see and have His grace. Amen? Hindi ibig sabihin, ikaw ay nahuhuli, bigo ka na. Amen? Ang mga tatlong hari, silang huling bisita ng ating Panginoon. Sinong unang bisita ng ating Panginoon, ng ating Diyos, si Jesus? Mga hayop. Pangalawa po, mga pastol. Huli na silang dumating, pero hinintay sila ng Panginoon. Nauunawaan sila ni Jesus. Nahuli sila, hindi nila kasalanan. Kasi naligaw sila, nalito sila. At ganyan din po ang hamon sa atin, mga kapatid. Sana maunawaan mo din ang mga nahuhuli. Sana wag mo silang huhusgahan. Sana wag mo silang kagagalitan. Dahil ang mga nahuhuli, may pinagdadaanan. Alam ko po, minsan ang impresyon natin sa mga nahuhuli, sa mga late, masama. We think of late people as irresponsible. Pero sa totoo po, kung pag-iisipan mo, pagmumunihan mo, bakit nahuli yung tao? Hindi naman dahil irresponsible siya, pero madalas dahil masyado siyang maraming responsibilidad sa buhay. Meron pong mga kapatid natin na huli na hindi nakapag-asawa,
Bakit? Inuna muna po ang kanilang mga magulang. May sakit kasi, pinagamot muna. Meron po mga kapatid nating OFW, minsan 35 years na nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi mapagawa yung kanyang bahay. Poste lang ang napatayo. Bakit? Kailangan pag-aral yung kanyang mga kapatid. Tapos na yung mga kapatid, pati yung mga anak ng kapatid niya, siya pa rin. Tapos na yung mga anak nila, pati yung mga pamangkin, pati yung mga apo niya. Di po ba? Yung mga nahuhuli, may kwento yan. At sila madalas, mga taong mapagmahal. Sila yung mga taong tunay, tapat at mabuti. Huwag kang mag-alala kung nahuhuli ka. Kung mabuti ang iyong kalooban, nakikita ng Diyos yan. Hindi aalis ang Diyos, hihintayin niya tayo. Nakita niyo po ba? Yung huli, silang may dalang regalo. Kaya kung huli ka, sabihin mo din sa iyong sarili yon, may dala kang regalo. Father, wala po akong pera. Wala po akong kayamanan na may bibigay sa Diyos. Kahit wala po kayong pera, kahit na marami kang utang, sabihin mo ito, meron ka pa rin maibibigay sa Diyos at sa iba. Ano po yun? Your smile. Because remember, my dear friends, your smile is the most inexpensive gift that you can share to others. Wala ka nang pera, magsisimangot ka pa. Pag sumisimangot ka, pumapangit ka. Di po ba? At tandaan niyo po ito. Smile most especially to people who wear glasses. Bakit po? Dahil po, ang mahal ng binayad namin para lang makita kayo. Haven't you realized that? We paid a lot of money just to see you. Ang mahal po ng aking salamin, 7,000 pesos. Pagkatapos, pag nakita kita, nakasimangot ka, nagbibwisit ka, nagtataray ka. Di po ba? Bakit? Gaano po ba kamahal ang ngiti nyo? 1 milyon? Hindi po kailangan bayaran ang ngiti. Libre ang ngiti. Pero pag ngumiti ka, napakalaking bagay na binabahagi mong tuwa at saya sa iba. Amen? Mga kapatid, huli man tayo, may dala pa rin tayong regalo sa Diyos. Pag binigyan natin ng regalo ang Diyos, tayo din ay pagpapalain niya. Uuwi tayo. Hindi luhaan. Uuwi tayo. Puno ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapayapaan. Kaya, huli ka man, tandaan mo, hindi ka pa rin bigo. Huli ka man, hinihintay ka at nauunawaan ka ng Diyos. Huli ka man, meron ka pa ring dalang regalo. At huli ka man, pag nakita mo ang Diyos, pupunuin ka niya ng kanyang grasya. Please remember this. Struggling is not a sign of losing. Ang mga nahihirapan, hindi ibig sabihin bigo at talo na. When you are struggling, it does not mean that you are losing. Halimbawa na lang po, ang mga bata, ang mga estudyante, mahirap nag-aaral. Hindi ibig sabihin pag nahihirapan sa pag-aaral, nahihirapan sa pagtetest, kulelat na, bagsak na. The struggle is part of the journey of learning. Di po ba? Ganyan din po, pag nagkakaroon po kayo ng hindi pagkakaintindihan, nahihirapan kayo sa inyong pagsasama, in your relationship, in your love life, it does not mean that your relationship has failed already. Sadyang ganyan lang parte ng ating mga relasyon. Darating ang mga panahon na hindi pagkakaunawaan. Di po ba? At kung minsan, pag nalampasan mo yung misunderstanding, yung hindi pagkakaintindihan, pag nagkaayos na kayo ulit, mas tumatatag, mas lumalakas, mas lumalalim ang inyong pagmamahalan sa bawat isa. Di po ba? Ganyan din pag ikaw ay nagpapagaling. Halimbawa, napilay ka at mag-uumpisa kang mag-undergo ng physical therapy, mag-undergo ka ng rehabilitation sa iyong katawan. Yun lang, tatayo ka, napakahirap, napakasakit, ini-stretch mo lang ang iyong kamay, ang iyong paa. Sumisigaw ka sa sakit. It's very painful. You are struggling. But does it mean that you are dying already? Hindi. You may be struggling. It may be painful, but it does not mean that you are losing already. Minsan nga, yung sakit ay sinyalis na buhay ka pa. Amen? Pag wala ka ng nararamdamang sakit, anong ibig sabihin? Patay ka na.
o yung parte ng iyong katawan namamatay na. Matakot ka pag wala ka ng nararamdaman na sakit sa iyong pangangatawan. Matakot ka pag wala ka ng nararanasan na paghihirap, pagsubok sa iyong buhay. Ibig sabihin, paunti-unti namamatay ka na, pumapanaw ka na, nawawala ka na sa buhay na ito. And even in our history of salvation, you would see that suffering, struggling is part of God's plan. Hindi inaalis ng Diyos ang paghihirap, lalong-lalo na sa mga sinusugo niya. You cannot call yourself an apostle. You cannot call yourself a saint if you are not experiencing suffering and struggles in your life. Alam natin ang kwento ng mga apostol, ng mga ibang martir, kung paano nila inalay ang kanilang sarili para sa pananampalataya. Lalong-lalo na maalala natin ang kwento ni Santiago na kung saan pumunta daw siya sa Espanya para ipangaral, ikalat ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. But even if that he was doing his best, he struggled with little to no success. Wala daw tagumpay. At ganyan po ang kanyang iniisip. Susuko na ba ako? Babalik na ba ako doon sa Jerusalem? Kahit na anong gawin ko, walang nakikinig sa akin, wala akong nako-convert, wala akong napapagbago. Yan daw po ang kanyang iniisip. Yan ang kanyang pinagmumunihan habang siya daw po ay nagpapahinga dito sa isang poste. Pero habang gumagawa siya ng desisyon na gusto na niyang umurong, sumuko, bigla-bigla nagpakita daw ang mahal na ina sa kanya, Mary, encouraging him. Mary appeared at the top of that pillar. Buhay pa si Maria, naramdaman niya ang paghihirap, the struggle of St. James. That is why she appeared to him. Pinapalakas ang kanyang loob. At dahil po dito, hindi tumigil si Santiago. Pinagpatuloy niya kanyang misyon. Ano po ang naging bunga? Ang Espanya. Naging napakalalim ng kanilang debosyon sa Panginoon. Kumalat ng husto ang pananampalataya doon sa Espanya hanggang nakarating sa atin dito sa Pilipinas. Hindi kinatutuwa ng Diyos ang mga taong takot sa paghihirap. Tingnan niyo po, dito din sa ating nabasang ebanghelyo, kinakagalit ni Jesus ang mga Pariseo na kung saan pinapabuhat lahat ng bigat sa mga tao. Pero sila, wala silang ginagawa. Hindi masaya ang Diyos kapag nakikita niya na ikaw ay nagtatamad-tamad. Hindi masaya ang Diyos na kung saan ikaw tinatakasan mo ang hirap ng buhay. Gumawa po sila ng isang eksperimento. Kumuha po sila ng mga daga, nilagay po sa kulungan. Binigyan ng napakaraming pagkain. Nilagyan po na magandang tulugan yung mga daga. Ang tanong, ano kaya mangyayari sa mga dagang ito na kung saan masarap na masarap ang kanilang buhay at wala po silang predator, walang maghahunting sa kanila, walang kakain sa kanila, walang pusa, wala silang kaaway. Kung maganda ang buhay nila, ano kaya ang kahihinatnan nila? Alam niyo po, nangyari. In the months that followed after, oo, dumami po yung mga daga dahil napakaganda ng kanilang buhay. Busog na busog, wala silang problema. Pero after some time, paunti-unti po namatay ito pong mga daga. Bakit? Kasi nawala po yung paghihirap. At dahil wala na yung paghihirap, parang wala na silang pag-asa, wala silang panaginip, walang drive, motivation para mabuhay. Parang araw-araw, magkakamukha na lang. Gigising, kakain, matutulog. Tingnan niyo po yung daga. Naramdaman din niya, ano pang kahulugan ng buhay ko? Kung ganito lang, paulit-ulit ang aking ginagawa, ang aking buhay. Walang kakwenta-kwenta. Please remember this. When we are struggling, first it means that God is telling us something. May aral na tinuturo ang Diyos sa atin pag tayo ay nahihirapan. But secondly, when we are struggling, it is a sign of life. When there is pain, that is a sign of growth. Di niyo po ba napansin? Pag tumutubo yung ngipin mo, di ba ang sakit? Tumutubo, nasasaktan ka. Bakit? Lumalaki, tumutubo. Ganyan din sa ating buhay. Pag nasasaktan ka, pag nahihirapan ka, isipin mo na merong lumalago. Isipin mo na ikaw ay umaangat, umaasenso sa iyong buhay. Kaya nga, imbis na ikaw ay magreklamo
magpasalamat ka sa Diyos. At huwag kang mag-alala. Pag nakikita ng Diyos na malapit ka ng sumuko, nagpapakita siya sa iyo. Magpaparamdam siya sa iyo. God will encourage you again.